Rika ang pangalan ko. May talent ako pagdating sa pagguhit at paglikha ng iba't ibang mga gusali na siyang nag-udyok sa akin na kuhanin ng kursong architecture noong unang taon ko pa lang sa kolehiyo. Ngayon po pala ay third year college na rin ako. Kinakaya pa naman at masasabi ko namang sa loob ng ilang taong pagkuha ko ng kursong ito, hindi lang talaga kasiyahan ang nakuha ko. Kadalasan puyat o di kaya walang maayos na pahinga sa kagustuhang makakuha ng mataas na mga grado. Itong ang kwento ko sa inyo ngayon, may kinalaman sa isang gabi kung saan ay minsan akong nagpuyat para sa proyekto namin, Sir Van. Preliminary exam namin noon. Naatasan kaming gumawa ng isang komplikadong plate. Kaya naman 12:00 na ng madaling araw, nasa sala pa ako noon ng bahay namin at nagtatrabaho. Noon nga po palang mga oras na yon, ako na lang ang gising at nagpapahinga na lahat ng mga kasama ko sa bahay. Kaya tahimik lang akong gumagawa. Doon nga po pala sa may sala namin, tanaw na yung kusina. Yung tipong magkatabi lang sila, kagaya ng mga tipikal na disenyo ng bahay. Nung mga oras na yon, nakapatay na yung ilaw sa kusina. Tapos tahimik na rin, kaya nakakapag-focus ako sa ginagawa. Hanggang sa maya-maya, nagulat ako nang bigla na lang akong may narinig na bumagsak sa kusina. Yung tunog nun parang may plato o di kaya ay bagay na babasagin na nabasag. Kaya po nagtaka ako nun at itinigil saglit yung ginagawa ko. Tumayo po ako nun at dumiretso sa kusina para tingnan kung ano yung nabasag. Pagkarating ko ron, binuksan ko lang yung ilaw. At nung mabuksan ko ngayon, ay nakita akong may basag na pinggan sa sahig. Hindi ko maintindihan kung paano yun nabasag. Wala namang gumagalaw doon. At isa pa imposible namang basta-basta lang yun nadala ng hangin. Matatakotin ako. Kaya naman gusto ko na rin umalis sa kusina noong mga oras na yon. Pero dahil nga nag-aalala rin ako doon sa mga bubog sa sahig at sa kung sinong maaaring makaapak o maaksidente doon, kinuha ko na lang yung walis tambo at daspan. Saka tahimik na winalis yung mga nagkalat na bubog sa sahig. At ito, talagang hindi ko makakalimutan, Sir Van. Dahil habang nagwawalis ako, napasigaw ako nung bigla na lang may mabibigat na mga kamay na humablot sa buhok ko. At parang may malakas na puwersang nagtulak sa akin sa sahig na naging dahilan ng pagtilapon at pagupo ko sa sahig, kung saan napakaraming nakakalat na mga basag na bubog. Dahil doon ay nagkaroon ako ng mga sugat sa ilang parte ng katawan ko na naging dahilan ng muli kong pagsigaw na mabuti na lang at narinig din ng mga kasama ko sa bahay. Naunang bumaba nun yung kuya ko na siyang tumulong sa akin at sumunod naman si mama na siyang gumamot sa mga sugat ko at nagtanggal na rin ng mga bubog na bumaon sa ilang parte ng katawan ko. Buti na lang po talaga at hindi yun ganun kalalim. Habang nililinisan nun ni mama at kuya yung mga sugat ko, ay marami rin silang mga tanong sa akin kung ano nga raw bang totoong nangyari. Pero tila natutop yung bibig ko kapag naaalala yung kung anong sumabunot at tumulak sa akin. Kahit nun nababalot pa rin ako ng takot, lalo na at pakiramdam kong sumasakit pa rin yung anit ko dahil sa paghablot nung nilalang na yun sa buhok ko. Ito lang po, Sir Van. Maraming salamat po sa pagbabasa. May kasamahan ako sa dorm nung college. Natawagin na lang nating Paulo. Nung nakasama ko si Paulo, ay parehas kaming first year college lang at nag-aaral din lang sa isang universidad. Magkaiba nga lang kami ng kurso. Si Paulo yung kasama sa bahay na talagang mabait at madaling pakisamahan. Napagtatanungan ko siya ng ilang mga activities ko sa school at napaglalabasan na rin ng problema sa tuwing nagkakaroon ako. Hindi katagalan ay naging matalik din kaming magkaibigan ni Paulo. Hanggang sa isang araw ay hindi ko inaasahan na may aaminin siya sa akin. Hapunan yon. Kumakain kaming dalawa sa maliit na lamesa namin nung biglang nagsalita si Paulo. Ang bungad dun sa akin ay, "Tol, may aaminin ako sa'yo. Huwag kang matatakot ha." Doon pala ngayon napaisip agad ako
kung anong maaari niyang sabihin. At ang isa nga sa naisip ko ay baka kako bakla na si Paolo at aamin na siya sa akin nung hapon na yon. Pero malayo sa iniisip ko yung iniisip niya dahil nung nagsalita siya ay talagang natahimik ako. Tol, bukas ang third eye ko kaya hindi lang mga tao ang nakikita ko. Yun yung mismong pagkasabi niya sa akin. Natatawa pa ako nung una pero nung makita kong seryoso siya ay umayos na rin ako. Doon na nga sinabi sa akin ni Paolo na namana raw niya yun sa nanay niya at kung tatapatin daw niya ako, talaga raw marami kaming mga kasama sa dorm na tinutuluyan namin noon. Ang sabi niya ay may mga duwende na raw doon bago pa kami lumipat. Yung mga duwende raw ay kadalasang nasa may kusina. Tapos doon naman sa banyo ay may babae raw na nakabitin sa kisame. Ang sabi ni Paolo, mabait naman daw yung mga duwende. At naniniwala siya na nakapagdala din yun ng swerte sa buhay niya. Pero yung babae raw sa banyo ay ni minsan ay hindi niya tinangkang kausapin dahil alam na raw agad niya na hindi mabuti yun, Sir Van. May isang araw pa nga nun na nagkasakit ng malala si Paolo. Katatapos lang kasi nun ng team building nila at noong makauwi siya ay dinapuan na agad siya ng lagnat dahil masyadong napuwersa yung katawan niya dun sa activity. Ako yung nag-alaga kay Paolo nung mga panahong may sakit siya at doon ko naobserbahan na talaga palang medyo kakaiba siya dahil sa kalagitnaan ng gabi habang nagpapahinga na kami ay nagsasalita siya sa baba na akala mo ay may kausap at ang nakakapagtaka pa nung sumunod na araw ay bigla na lang siyang gumaling na akala mo ay hindi siya hinang-hina nung nakaraang araw. Ang sabi niya sa akin ay tinulungan daw siyang pagalingin ng mga kaibigan niyang duwende. Hindi pa sana ako kumbinsido nun, pero unti-unti na rin akong naniwala, lalo na nung mga sumunod pang gabi ay nag-umpisa ko na rin mapakinggan yung mga mumunting huni ng mga kaibigang duwende ni Paolo. Magandang araw po sa inyo, Sir Van. Tawagin niyo na lang akong Chang Loisa. Ngayong araw pala ay gusto kong i-share sa inyo ang isa sa mga kwento sa akin ng kapatid ko na nagtatrabaho sa ibang bansa. Hindi ko na lang sasabihin kung anong bansa kasi medyo sensitibo ang paksa na ito. Yung kapatid ko ang panganay sa aming magkakapatid. Nagtrabaho siya sa ibang bansa bilang katulong at dahil maayos naman ang record niya ay agad din siyang tinanggap. Napunta siya sa isang bahay na pagmamay-ari ng isang businesswoman at ng isa pa nung anak na lalaki. Siguro ay nasa 10 taong gulang na nung mga panahong yon. Ang asawa naman daw noon ay ilang buwan pa lang namamatay simula nung mamasukan si ate. Naging kaklos ni ate noon yung amo niya. Mabait naman daw yon, pero ang isa lang sa mga napapansin niya ay bahay lang ang pinapaintindi nun sa kanya. At pansin niyang takot nung iwan yung panganay niyang anak sa kanya kahit na may trabaho yung amo niya. Akala ni ate noon ay walang tiwala sa kanya yung amo niya pagdating sa bata. Pero may isang araw na may naikwento yung amo niya. Doon din nalaman ni ate na 2 pala ang anak ng boss niya. Isang sanggol na babae at yung lalaki. Ang kwento ng amo ni ate, matapos daw mamatay ng asawa noon, ay kinailangan niya ng makakatulong sa bahay at magbabantay sa mga bata. Lalo na nga at siya na lang ang kumakayod para sa kanilang mag-iina. May nakuha raw siya nung nakatulong. Babaeng medyo matanda na at sinabing matagal na raw yun sa ganong trabaho. Kaya naman ay agad yung pinaniwalaan ng amo ni ate. Ang napansin lang daw nila ay medyo tahimik yung babae at kadalasan ay nakatingin yun dun sa shih tzu nilang aso. Pero napansin naman niyang maayos yung magtrabaho. Mabait at malinis din sa bahay. Hanggang sa isang araw ay kinailangang umalis tong amo ni ate. May event daw kasi sa paaralan yung anak niyang panganay at kailangan ng magulang para samahan yung anak nila. Kaya po inihabilin daw nung amo ni ate yung sanggol pati na rin yung aso at bahay dun sa bagong katulong. Maayos naman daw yung iniwan. Pero nung matapos na ang event at makabalik sila sa bahay,
ay doon na raw sila pinagsakluban ng langit at lupa. Kasi noong makauwi sila, sa bungad pa lang ng sala ay may nakakalat ng mga dugo doon at balahibo ng aso nila. Sinundan daw nila yung mga dugo hanggang sa makarating sila sa kusina kung saan papunta yung mga bakas at talaga raw napasuka siya nung makita yung aso nila na wala ng buhay at wala ng mga mata at mga lamang loob na nakatihaya sa dining table nila. Mabilis daw siyang umakyat sa ikalawang palapag ng bahay para tingnan yung sanggol niyang anak. Pero wala na raw yun doon. Mabilis silang nag-report sa mga pulis. Pero hanggang ngayon daw ay umiikot pa rin yung kaso at wala pa ring balita kung nasaan na yung katulong at kung saan nun dinala yung sanggol. Pero naniniwala si ate na yung katulong ay yung parang aswang dito sa Pilipinas at kung nagawa nung patayin at kainin yung aso ay malaki rin ang posibilidad na ganun ang ginawa nun sa sanggol. Ulila na ako sa ama. Bata pa lang ako nung kunin sa amin si Papa. Ako nga pala ay only child lang. Kaya naman yung pagkawala ni Papa ay isa na sa mga pinakamasakit na naganap sa buhay ko. Lalo na nga at malapit sa akin si Papa. Noong bata pa lang ako, ay si Papa lagi ang nagtuturo sa akin ng mga bagay na hindi ko pa alam at nagsasabi rin sa akin ng mga bagay na kailangan kong malaman. Siya rin ang nagturo sa akin ng iba't ibang mga recipe, kaya na-inspire akong maging chef kagaya niya. Dahil din dito, kaya ang madalas naming bonding ay ang magluto sa kusina ng bahay namin. Talagang noon ay maayos yung pamilya namin. Maayos sina Mama at Papa. Kung hindi lang dumating yung araw na nagkaroon ng cancer sa dugo si Papa o yung tinatawag nating leukemia. Nung madapuan siya noon ay kitang-kita ko kung paano siya nanghina, kung paano siya namumutla at kung paano nalalagas ang mga buhok niya sa mga araw na dumaraan. Naging bedridden din si Papa noon. Kaya ako na lang ang gumagawa ng paraan para makasama siya. Palagi akong nakabantay sa may kama niya at ikinukwento sa kanya yung nangyari sa araw ko. Tapos isang araw, naabutan ko kung paano talaga nang hina si Papa. At yun din ang araw na namaalam siya sa akin. Hindi ko na masyadong matandaan yung sinabi niya. Pero ang pinakalaman nun ay wag daw akong mag-alala at malungkot. Dahil gagawa raw siya ng paraan para pakiusapan ng Diyos na bisitahin kami taon-taon. Noon ay hindi ko pa yun pinaniniwalaan. Dahil alam kong hindi na babalik si Papa. Kasi kahit bata pa lang ako, ay malinaw na sa akin ang kahulugan ng kamatayan. Namatay si Papa nung nahawak-hawak yung kamay ko. At simula nung mawala siya, ay pakiramdam kong mas iningatan pa ako ni Mama. Ilang buwan din ang lumipas. Hanggang sa dumating yung unang taon ng kamatayan ni Papa o yung death anniversary. Naghanda kami noon para magpadasal. Alas 5 pa lang ng umaga noon. Nandoon na yung mga lola ko at tumutulong sa pagluluto. Nasa may sala sila noon. Tapos ako naman ay may inaasikaso sa kusina. Habang may ginagawa ako, ay nagulat po talaga ako nung naramdaman kong biglang may dumaang malakas na hangin. At ang kasunod nun ay halimuyak ng amoy ng bulaklak na sampagita. Talaga pong amoy na amoy yun sa buong kusina. Kaya napaisip ako kung saan yun nanggaling. Dahil ayon sa pagkakatanda ko, ay wala naman kaming tanim na sampagita. Habang nag-iisip ako, ay pumasok yung isa kong lola at naamoy din niya yung amoy ng bulaklak. At doon niya ipinaliwanag sa akin na baka raw yun si Papa at dumadalaw. Dahil ang paniniwala daw ng mga matatanda, kapag nakaamoy ka ng sampagita, kung wala namang sampagita na malapit, ay kaluluwa raw yun ng taong malapit sa iyo na pumanaw na at dumadalaw. Akala ko ay yun lang ang unang beses na mangyayari yon. Pero nun pong sumunod pang mga taon, sa tuwing kaarawan ni Papa o sa araw ng kamatayan niya, ay palaging may umaalingasaw na amoy ng sampagita sa loob ng bahay. Kadalasan ay sa kusina. Kaya naman ay naisip kong baka napakiusapan ni Papa ang Diyos na hayaan siyang bumisita sa amin sa mga araw na kailangan namin siyang alalahanin. Sana mapansin niyo tong kwento ko, Sir Van. Hanggang dito na lang po muna at maraming salamat.
Magandang araw sa mga nakikinig sa ating channel. Camille po, isang tagapakinig nyo dito sa Bulacan. Gusto ko lang i-share sa inyo itong isa sa mga nakakatakot naming karanasan ng pamilya ko. Nangyari ito nitong nakaraang taon din lang. Tungkol po ito sa lolo ko, na ama ng tatay ko. Taong 2015 yon, noong dalhin sa bahay namin ni tatay yung lolo ko dahil na-stroke yon at dahil nga wala na yung kasama sa bahay at hindi yun maaalagaan ng maayos. Kaya nagdesisyon si Papa na siya na lang muna ang mag-aalaga doon. Kaya simula noon ay tumira na kami sa iisang bubong. Yung uri ng stroke ng lolo ko ay patay na yung kalahati niyang katawan. Yung tipong nahihirapan na siyang igalaw yon dahil manhid na. Nahihirapan na rin siyang magsalita at sa tuwing kakausapin mo siya ay ungol na lang yung tangi niyang magagawa. Namayat din yun ng todo at naging makakalimutin. Simula nang dumating si lolo sa amin ay parang nadagdagan din yung problema namin. Kasi kahit gaano kahirap itanggi ay talagang mahirap mag-alaga ng matanda, lalo na kung disabled. Kadalasan ay naiihi yun sa salwal niya o di kaya ay dumudumi dahil hindi na nga kontrolado halos yung katawan, kaya pati kami ay naapektuhan. Pero kahit na ganun yung kondisyon ni lolo, ay nakikita namin gusto pa rin niyang gumaling dahil araw-araw ay palagi nung gustong sumakay sa wheelchair at kahit iisang kamay ang gamit ay nakakaya nung gumalaw sa bahay namin o di kaya ay tumambay sa labas ng bahay. Yun na rin yung nakahiligan niya. Pero syempre nagpapatulong pa rin yun sa amin sa tuwing may kailangan siya. Kunwari pupunta siyang kusina, mumuestra yun o uungol habang itinuturo yung galon ng tubig. Kaya agad naming nalalaman kung anong kailangan nun. Ilang taon din kaming ganon. Pero isang araw ay natigil din ang lahat ng yon nang naabutan naming wala ng buhay si lolo sa kwarto niya. Ang sabi ni na tatay dahil daw sa panghihina na rin sa sakit niya. Simula nang mawala si lolo ay nag-iba yung aura sa bahay. Pero simula rin nang mawala siya ay hindi ko mapigilang matakot kasi kadalasan ramdam kong naroon lang siya sa ilang parte ng bahay. Itong unang karanasan ko ay nangyari nung minsan akong naiwang mag-isa sa bahay. Wala nun sina nanay at tatay at yung ate ko naman ay nasa school pa. Hapon nun, nanonood lang ako ng TV. Nang maya-maya ay narinig kong parang may umiingit sa sahig. Yung tunog mismo ng wheelchair. Kaya agad ko yung hinanap. Pero wala naman akong nakita. Ang alam ko kasi inilagay na ni tatay yung wheelchair ni lolo sa may bodega. Nagpatuloy ako sa panonood. Nang maya-maya ay halos tumalon yung kaluluwa ko mula sa katawan ko. Nang may marinig akong umuungol sa kusina. Ganon-ganon yung ungol ni lolo sa tuwing nagpapatulong sa pagkuha ng tubig. Talagang nanginginig yung katawan ko noon habang dahan-dahang lumingon. At mas lalo akong kinilabutan nung humarap ako sa may kusina. Dahil sa bungad pa lang, doon sa may kitchen counter kung saan nakapatong yung galon ng tubig, ay naroon yung wheelchair ng lolo ko. Nakatapat yun doon na parang nandun siya at naghihintay na abutan ko ng tubig. Takot na takot ako noon kaya pinatay ko na yung TV at doon na muna ako tumambay sa kapitbahay namin. Ang pinagsabihan ko lang ng pangyayaring yon ay yung ate ko na hindi rin naman nagtagal ay nagkaroon din ng ganong karanasan. Yung kay ate naman daw ay nangyari isang gabi habang gumagawa siya ng project niya sa sala. Ating gabi na rin daw yon at tinaantok na rin siya. Pero kailangan niya yung matapos bago mag-umaga kasi kinabukasan na rin yung deadline nun. E di gumagawa raw si ate. Habang gumagawa siya, ay nagulat siya nung bigla na lang gumulong o parang umandar yung wheelchair palapit sa direksyon niya. E nung mga panahong yun, bago yun mangyari ay muli nang inilagay ni Papa yun sa bodega. Napatayo daw si ate nun sa gulat at saktong pagtayo niya ay saktong tigil din sa paggalaw ng wheelchair. Hindi na raw natapos ni ate nun yung ginagawa niya at nagmadali na raw po siyang pumunta sa kwarto niya. Matapos nung pangyayaring yon, ay doon na nagdesisyon si tatay na itapon na yung wheelchair at simula nga nung mawala na yon, ay hindi na muling nagparamdam pa sa amin si lolo.
Isa po akong sales lady sa isang mall dito sa syudad namin. Hindi pa ako katagalan sa trabaho. Kumbaga ay nag-uumpisa pa lang. Dahil nga ito ang unang beses kong pasukin ng trabahong to, ay naninibago pa ako. Dati kasi ay kasambahay lang ang trabaho ko. Pwede naman sanang yun pa rin ang pasukin ko. Kung hindi nga lang ako nakaranas ng kahila-hilakbot na pangyayaring talaga namang nagbigay ng trauma sa akin. Kahit hanggang ngayon. Meron akong pinagtrabahuan sa syudad na pamilya. Nakatira sila sa may kalakihan ding subdivision. Yung bahay ay 2 palapag. Tapos 4 lang yung nakatira doon. Yung mag-asawa na may-ari, yung isa nilang anak, saka yung isa pa nilang matandang katulong. Nung hinanap nila ako, ay sinabi nilang kailangan daw nila ng isa pang magbabantay dun sa bahay. Dahil kadalasan daw ay umaalis sila at pumupunta sa ibang bansa dahil may kaya nga sa buhay. Nung una ay maayos naman yung pagtuloy ko ron. Palaging umaalis yung pamilya at ang naiiwan lang dun sa bahay ay kami ni Tia Celia, yung katulong na matanda. Mabait naman yon at tinutulungan at tinuturuan niya rin ako. Sa pananatili namin doon, ay ilan lang ang kailangan naming gawin. Yun ay ang magbantay ng bahay, linisan yon at alagaan na rin yung aso ng amo namin na ang breed ay pitbull. Yun po ay nakatali sa doghouse sa may likod ng bahay at nakikita ko lang siya tuwing pinapakain namin yon. Yung aso ay may 2 kulay, atinang kayumanggi at itim. Matapang din ang itsura nun at medyo may kalakihan din. Binili pa raw kasi ng amo namin yun sa ibang bansa. Isang araw, habang naglilinis ako sa 2 palapag ng bahay, siguro mga 9:30 ng umaga yon, nung marinig kong parang may sumisigaw sa baba. Nung marinig ko yun ay niligpit ko muna yung mga ginamit ko tapos bumaba ako sa hagdan. Habang naglalakad ako noon, ay narinig kong may tunog na nanggagaling sa kusina. Parang tunog ng aso at impit ng sigaw ng tao. Doon na ako kinabahan, lalo na nung makita akong bukas yung pintuan sa may kusina. Mabilis ako nung na naglakad sa kusina at talaga pong halos maduwal ako sa nakita ko. Dahil nandun sa sahig at nakahilata si Tia Celia. Wakwak ang tiyan habang nasa gilid naman niya yung pitbull na aso ng amo namin at kasalukuyang kinakain yung lamang loob ni Tia Celia. Nung naabutan ko yun ay pumipikit na siya. Kaya po sa takot ko ay napasigaw ako at tumakbo papalabas ng bahay. Mabilis akong nagtungo sa mga guard ng subdivision at sinabi yung nangyari. Nawalan na rin kasi ako sa tamang pag-iisip nun na tumawag ng pulis sa telepono dahil nagpapanik na rin ako. Noong masabi ko sa mga guard yung nangyari, ay doon na kami bumalik sa bahay. Pagpasok namin ay agad na pinaputukan yung aso na agad din namang tumumba sa sahig. Talaga pong maging yung guard ay napasuka dun sa naabutan nila. At ako naman ay umiiyak lang na nakatingin kay Tia Celia. Agad na kinontak nun yung amo namin para ipaalam yung nangyari. At ang alam ko ay nagharap sa mga pulis yung pamilya ni Tia Celia at nung amo namin. Pero nagtaka ako nung walang kinaharap na kaso ang mga yon. At huli ko na nalaman na sinuhulan pala yun ng pamilya na manahimik na at huwag nang isa publiko yung nangyari. Sinubukan din akong bayaran nun para tumahimik ako. Pero hindi ko na yun kinuha. Dahil para sa akin ay hindi mapapalitan ng pera ang buhay ni Tia Celia. Ito po yung unang beses kong makaranas ng nakakakilabot na pangyayari, Sir Van. Kung ako po kasi ang tatanungin dati, ay hindi ako naniniwala sa mga engkanto, sa mga ikatlong mata, o sa mga bagay at mga nilalang na sa tingin ng iba ay hindi pangkaraniwan. Purong Katoliko po kasi ang pamilya namin. Kaya naman ay wala ang mga bagay na yun sa pinaniniwalaan namin. Akala ko dati ay kumbinsido na ako sa mga nalalaman ko at inakala ko rin kalokohan lang yung tungkol sa mga multo. Pero dahil lang sa isang pangyayari, ay napagtanto kong nagkamali ako. Sabado yun ang gabi. Matapos naming kumain ng hapunan ng pamilya ko. Sabay-sabay lang kaming nanood ng pelikula sa sala at siguro mga bandang 9:00 ay pumunta na kami sa kwarto namin para magpahinga.
Dumiretso na sina mama at papa sa kwarto nila, saka yung kapatid ko. Tapos ako naman ay pumasok na rin sa kwarto. Pero hindi pa ako natulog dahil nag-scroll ako noon ng ilang oras sa Twitter. Hindi ko na namalayan ang oras noon. Basta ay nakadapa lang ako sa kama at nagbabasa ng mga tweets. Nang maya-maya ay pumatak na ang 12:00 ng umaga. Nung ma-realize ko kung gaano naka-late, ay napagpasyahan kong i-charge na yung cellphone ko at matutulog na sana. Pero bago pa man ako humiga, ay nagtaka ako nung marinig ko yung boses ni mama. Tinatawag ako noon. Ang paulit-ulit nung sinasabi ay, "Jana, anak, halika nga." Ganon mismo yung tono ni mama. Kaya ay nakala ko noon na siya yon. Pero may parte pa rin sa akin na nagtataka. Kasi bakit naman ako tatawagin ni mama? Madaling araw na. Pero sa isipin na emergency yon, ay lumabas ako sa kwarto. Paglabas ko ay naaninag ko si mama sa may sala na naglalakad papunta sa kusina. Tinawag ko yon pero patuloy lang yun sa paglalakad at hindi ako nililingon. Kaya sinundan ko na lang siya hanggang sa kusina. Nung makarating ako sa kusina, ay madilim kaya binuksan ko yung ilaw. Pero nung buksan ko yon, ay nagtaka ako dahil wala ron si mama. Hinanap ko yun pero hindi ko talaga makita. Kaya napakamot na lang ako sa ulo at bumalik na sa kwarto. Hindi ko na yun masyadong pinakiisip. Hanggang nung sumunod na umaga, habang nag-aalmusal kami, ay tinanong ko si mama kung bakit ako tinawag kagabi. Pero ang isinagot niya sa akin noon ay hindi raw niya ako tinatawag. Dahil paano pa siya makakapunta sa kusina, gayong 10:00 pa lang ay tulog na raw sila ni papa. Doon na ako kinilabutan. At doon ko rin naisip na yung nagpakita sa akin ay hindi si mama, kundi replika niya na hindi ko rin alam kung saan nagmula.